Usapang kalibugan na may aral. Let's welcome Tita Chrissy! Hello! Yay! Oh my gosh! Ito yung pinakamahabang intro ng podcast. Hindi ko nga ma-memorize eh. Hindi kasi... Usapang kalibugan na may aral. Let's welcome! Ganun agad. Para diretso agad tayo. Kasi nakailang resket tayo dito. Correct. Kaya diretso na agad natin to. Pangatlo na to. Diba? Sisimulan agad natin to. Nakakamustahin natin ang pampatigas ng pundasyon ng samahan. Alam nyo ba na ang kanyang real name ay Seth Simon? Yun ang totoo niyang pangalan. Seth Simon. Oo, at ang kanyang screen name ay Chino Liu. Tama? Liu. Liu. Yes, parang Liu. Kim Chu. So, diba? Liu. Chino Liu. Yes. Para Alam mo ba bakit Chinese. Seth? Bakit Seth? Kasi yun ang ikatlong anak ni Adam and ni Eve. Si Seth? Yes. May anak sila? May isa pa silang anak. Hindi ko nga alam na may anak sila. Alam. Religious na tayo ngayon. Oo, hindi ko, sorry hindi kasi ako masyadong maalam sa ano. Cain and Abel, may pangatlo pa. Oh, so ikaw yun. Diba? Ikaw pala yung pangatlong Pwede ko alam kasalanan. kung yung sa Bible, bading ha. Kasi pero ako sa bading totoong eh. buhay, Oo. ikaw yun siya. Yes. So, doon ka isinunod. So, anong pronouns mo? Wala. It doesn't matter. He, she, it, they. Kahit ano ka? Kahit ano. So, Parang she, it, parang kaya kumain. hindi ako makarelate sa mga posts. Di ba? Kunyari, may mga brother Reklamo. and sisters tayo sa LGBT na Yes. nagre-reklamo. Hindi ko siya ma-relate. Oo. Hindi ko siya mag-gets. Pero syempre, I support kung anong gusto nila. Diba? So, kahit tawagin kang sir, Ma'am, sir, okay sa lang. outfit mo na yan, Yes. okay ka lang. Kung tinawag akong sir, kung ganito rin papa mo, di ba? Magagagawa ba ako? Di ba? Di, pero ako okay lang kahit ano. Kahit ano ka. Okay, sige. So, si Tita Chrissy kasi, nakilala siya na nag-impersonate ka noong 2017. Yes. Di ba? Bilang impersonator ni Miss Chris Aquino. Mali. John Lapus. Ay, Jan Lapus muna. De, charis. Ano ba? Putang ina mo. Chris, di ba? Chris. Chris Aquino Chris talaga. agad. Pagka-graduate mo ng college. 2017 to. Yes. Pero Ang galing pumut- ng mga researchers mo, ah. Hindi, sa utak ko lang to. Wala nasa akong binabasa utak. dito. Oo. Ang galing. Pero si Chrissy Aquino kasi is just a character. Si Chino pa rin yung mas madalas na lumalabas. Sa vlogs Oo. Kasi yung, nung pumutok ka, Chrissy yun. Yes. Pero yung nag-vlog ka na, mas nakikilala ka na, mas more on si Chino. Hindi, may ano ako, may stage ako dati. Hindi ko alam kung alam din ng mga tao. Na parang, alam mo yung Hannah Montana, Miley Cyrus. Yung feeling ko pag naka-Chrissy ako, hindi ako kilala pag Chino. Oo nga. Kasi pag pumupunta ako sa mall, hindi nila ako nakikilala eh. Hindi kahit ako nagulat ako sa itsura mo nung wala kang ayos. Yes. Ang layo talaga kaagad. Diba? Kasi nag-meet tayo, di ba? Iba, ganyan itsura mo nun. Correct. Oh, okay. Oo, so parang ang tagal ko din siya for the longest time. Chrissy lang ako. Ayaw ko ipakita yung Chino. Kasi parang nawi-weirdohan ako Instagram ko, Chrissy at Chino, tapos may mukha ng lalaki. So si Chrissy at Chino, yun yung Chino at saka Chrissy. Yun Pinagsama. yung Chrissy. Apelido lang yung at Chino. Kasi Aquino. Si Willie yun, nagbigay sa akin. Okay. Oo, na parang, bakit Tita Chrissy lang dapat may apelido? Chino yung pangalan ko. It sounds like Aquino. So, Chrissy at Chino. Oh, so doon ba nabuo si Chino? Yes. Oh, parang Eventually, dugtong-dugtong siya. Parang sabi ko, ayoko naman na tumanda ako na nag-impersonate pa rin ako, di ba? So parang sabi ko, kailangan makalabas na ako ng character. Sa sarili mo, na ako ikaw na. naman. Na ako na yung minamahal. na ako na yung talagang pinapanood. Yan. Baka umiyak ka ng malakas, ha? Hindi naman. Hindi. Wala kang Like, gano'n. gano'n. Nakakalaka. Okay, more on yung ibang mga tao na nanonood ng mga vlog. Sa Team Payaman ka nila nakilala, di ba? Yes. Kumbaga yun yung part na nakilala na yun, yung totoong Chino talaga. Kasi vlog na yun eh. Pag vlog kasi, di ba, nagsishare ka talaga ng buhay mo. Ang style kasi sa Team Payaman, ano sila, talagang hindi scripted, di ba? So Scripted ba kami? hindi Yun ba naman yung sa, inaano mo? hindi naman sa ganon. Okay. Pero Para kasi may parang pagkumpara kasi. they don't like kasi Okay. yung scripted content. Okay. So doon ko na experience yung kakagising mo lang, may muta-muta ka pa, tinutukan ka na ng camera. So, parang inevitable na siya. Parang hindi ko siya mapipigilan na tapatan ako ng camera,
na makita yung itsura ko. Hindi, tsaka anong nangyari kasi doon, nung naging Team Payaman ka, doon ka din nakalabas sa kung sino yung, di ba, kasi kilala ka as Chrissy na nag-impersonate. Yes. So parang nakita nila na, as siya, kahit walang Chrissy na paggaya, May bubu oo, nakakatawa pala si Chino. Parang ganon. Wala, totoo. Oo, bakla, totoo yun. Kasi, marami tayong kakilala na magagaling din talaga mag-impersonate. Pero pag wala na doon sa character, hindi na sila nakakatawa. Correct. Yung sila na lang na, as sila, kaya hindi nakaka-survive. Ganon yung mga nangyayari. Kaya thankful din ako kasi parang pinadali nila yung buhay ko na kasi ako talaga medyo OC ako eh. Gusto ko planado eh. So parang hindi ko alam paano ako lalabas ng character, paano ko ipapakilala si Chino. Pero through their vlogs, parang okay, ito pala siya pag walang makeup. Okay, tapos parang okay, wala na akong ginawa, napadali buhay ko, sila na gumawa. Na ipakilala. Pero yung pagka-Chino, ba't Chino pa yung ginamit mo? Ba't nilang yung set? Hindi kasi, pag hindi ka gwapo, pag hindi ka maganda, hindi maalala yung set. Kaya isa lang ang set sa industriya, si Seth Fidelin, di ba? Kasi gwapo siya, kaya, sino yung gwapo? Seth. Alam nila. Ako minsan nakakakuha ako ng SET, o kaya ZETH, o kaya SEITH. So parang, Chino na lang. Kasi isa lang ang English spelling ng Chino. Kasi pag sabi mo Seth, masisip mo lang SET. Diba? Walang H. Oo. Kailangan sa Seth. Oo, pag hindi ka ganun kaganda, tinan mo, diba? Isa yung Tony. Oo. Tayo ang bilis maalala. Diba? Ganda eh. Ganun ba yun? Ganun yun. Tingnan mo, dalawa lang kaming Tony. Ay, tatlo lang. Tony Fowler, Tony Gonzaga, Tony Labrusca. Why kasi yun si Tony? Pero parehas pa rin Tony sounds like. Ano ka ba? Tony Stark. Tony may Stark. Tony Stark. Lahat ng Tony superstar. Ganun ba yun? Oo, pansinin mo. Walang Tony na dyan lang. Okay. Okay, From next. now on, please call me Tita Tony. Tita Tony Achino. Kasi pangit din ang totoong pangalan ko eh, di ba? Oo. Pangit naman. Ano yung pangalan? Tony Marie. Tapos si ate ay. Bauto. Uy, binuo talaga nyo. Parang tanga. Tony Marie Doon ang- Bauto Fowler. Tapos si Marie Tony Bauto Fowler. Amazed na amazed siya doon eh. Diba? Alam ko lahat yan. So guys, kwento muna namin, no? Share mo namin yung story ng friendship namin ni Chrissy kung paano kami nagkakilala. Yes. Go. So, may time kasi talaga na may thesis ako ng college. Tapos, ang kailangan ko, yung parang, yung pariwara na, interviewin. So, in-interview niya ako. Hindi, totoo na. Kung tama ang pagkakaalala ko, Team Payaman Fair. Mali. Hindi tayo doon nag-meet. Doon. Diba? Hindi tayo doon nag-meet. Saan? Nung nabuking ko. Hindi, kasi may time na... Naalala mo yung message natin. May time na ako, nangiinit talaga ako. Pumunta ako dyan sa kahabaan ng QAB. Nakita Tapos, ako. Nag-aquarium ako. Sabi ko, Okay to you look familiar Pero masyado ka matanda for me. So yung katabi niya. Yung bagets. Di ba ganito yan? If you know, you know. Ah. Meron ako nakita, di ba? One-sided lang ba yun? Curious ako. Yung ano? Sa mga aquarium, one-sided lang ba yun? Hindi mo sila nakikita? Hindi, nakikita din namin. Nakikita niyo rin? Pero siya, may part na, kala mo talaga tumuha ko lang ito sa aquarium kung ma-explain ko. Hindi kasi nag-Pegasus kasi ako eh. So, anong nangyari is, kwento ko ng experience ko, kapag yung aquarium, anong nangyayari, nakikita namin, pero yung half, hindi. Kayo ba nakikita nyo kami ng buo? Buo. Kaya nga ito yung kwento ko eh. Mata lang kita namin sa inyo pag gumaganon kayo. Kasi, talaga? oo, kasi parang alam namin na ayos kami, ganon. Hindi, pero yung napuntahan ko, buo eh. Yung nakikita mo? Oo. Hindi, tsaka buo. Iba-iba eh. Okay, so, di ba, ganito sila kwento. Tapos, may kakatok. Ganun nga. Diba? Yun nga, kasi kami naman nakikita na yung mga mata, yung ulo. Kasi hindi mo pwede makita talaga, mailiit lang siyang ganon. Pero siguro, nakikita kami ng Buo. Syempre. Pero kami nakita namin ganon lang. Tsaka hindi na uso ngayon yung mga aquarium. Ang uso na ngayon, show up. Pipila.
Ganon. Okay, gusto ko yun. Oo, Sama mo ganun ako yan. sa ganun. Sige. Wait lang, buto Uy, na sa friendship muna namin, Day. Kung saan na kami napunta, sa friendship, ang totoo talaga yan, tama si Chrissy, kami po ay nagkakilala sa Team Payaman Fair. TP Fair. Oo. Tapos, nagpa-picture ako sa kanya. Eh, nagmamadali siya. Sabi ko, pwede yung pa-picture. Tapos yun. Alam mo kung ba't ako nagmamadali nun? Bakit? Kasi nga operahan ako sa gallbladder ko. Ah, talaga? Nagpunta lang talaga ako ng TP Fair noon. 2022 ba yun, Wa? 23. Kasi, Naka-SRX na tayo nun. Parang 22 eh. Tama, December 2022. 22. Kasi yung 23, pumunta kayo. Yung 24, hindi na kayo pumunta. 2024? Tama, kasi buntis ka ng 2024. Oo, buntis ako ng 2024. Oo. So, sabi ko, ganito pala pag superstar. Kahit nasa loob ng SMX, naka-shades. Wala namang araw. So sabi ko, kanya-kanya trip lang talaga yun. Hindi ba kala? Kasi ang atake nga kasi noon, Brats. Parang brats ka nun eh. Di, syempre, first time ko ding makaano sa mga influencer. Di ba ayoko nga nakikipag-collab? Yung parang, ayoko yung pag nagkatingin na tayo sa mata, tapos, hindi ko alam, hingiti ba ako o... Oo. Medyo, Hindi ko alam kung magiging... diva yung dating mo doon. Parang, Hindi, naka-shades ako nun kasi hindi ko alam kung anong atake ko. Magka-smile ba ako sa'yo o magiging friendly ba ako o magkatitigan tayo? Kasi baka mamaya, nagkatitigan tayo, pag di mo ako pinansin, hindi ka napapansinin. Magugulat na lang ako, baka mamaya nasa podcast na ako ng iba. Pero Tony Paolo, di namamansin nung mga ganun. pero nung nagpa-picture ako, kilala mo. Oo! Well, Oo nga. wala kilala. Totoo kasi super, batem pa away. Ay, oo. At lahat sasabay. Di ba? Hanggang mamatay, Rostar. Oh, ganun. Kaya sobrang trend mo din kasi noong time din ba na yun? Tapos after nun, nag-meet kami ni A year Chrissy. after na. A year after na. TP Fair ulit. TV Fair ulit eh. Pero this time, nagdaldalan tayo sa backstage. Yes, kasi ako ang, ewan ko, hindi ko naman trabaho yun. Pero ako ang nag-accommodate sa inyo, di ba? Totoo, Oo, totoo. kasi busy lahat ng mga tao ni V. So, sabi ko, ayoko pa naman nung gano'n, yung parang nafe-feel kayo left out. Kasi syempre, bilang part ng Team Payaman, kinoconsider ko lahat na parang bisita. So, yun, parang sila na yung next. Basta may ganong conflict na parang, dalawa kasi ang stage, di ba? Oo. Tapos may nagper-perform doon, magper-perform na kayo. So, parang napahintay ng matagal, nagkatsikahan tayo. Oo. At saka yung sinabi ko sa'yo nung nagulat ka, di ba? Sabi ko na, alam mo, Chrissy, bihira ako magkaroon ng kausap na bading na hindi kanal. Di maayos ka At saka usap. sabi mo, ikaw lang yung kilala kong bakla na ang linis-linis. Sabi ko, bakit? Walang issue. Walang issue. Oo. Sabi ko, bakit? Dugyot ba yung iba? Hindi. Yung mga issue-issue sa paligid. Like, hindi yung papatol sa away. Diba hindi... yung dalawang bakla nag-aaway? Oo. Diba? Nagsisiraan sa social media. Parang, may nabasa ko lately parang sila Queen Dora. Oo, yung mga... Pinangalanan. Sa LGBT kasi, hirap na din yung ibang mga bading eh. Kaya mga napupuno sila eh. Diba? Kaya napapatol din sila sa mga ibang kupal din talaga. Pero si Correct. Chrissy talaga, like, mahaba talaga yung pasensya niya. Parang ako dito, kasi may mga nagsiselfone bigla. Tapos na ba kayo manood? Kasi pwede naman namin i-postpone muna to, diba? So, ayun, naano ko si Chrissy ng wala tong issue. Ang daming kakilala ng mga influencers. Ang daming mga nakasamang social media artists na kakakolab. Pero wala ako narinig na, alam mo, ganito yun si ganito. O kaya away. Talagang para siyang, pigil May mga na. nababasa nga ako online na pambansang best friend ng bayan. Kasi nga, ikot ka talaga. Oo. May mga inaaway naman ako noon. Oo. Pero hindi na lang siya nagbo-boom talaga nung todo. Kasi hindi mo na sobrang Tsaka pinapatulan na. makatwira naman ako. Parang pag inaway ko, talaga may ginawa sa akin masama. At saka, laging present si Chrissy sa lahat. Lalo na sa mga birthday, yung mga may papalaro, may papa 3K. Ay, talaga. Pa 5K. Ayan, present yan Hindi lagi ako, sa mga... ang pinaka ko, kunyari, syempre birthday, saan muna? Yun ang una kong tanong, saan? Kasi, pag ako lumagpas na ako ng Centris, layong-layo na ako. Pagka South, pwede. So, okay, check. Pagka sunod, anong mga games? Yung mga games ba, may cash prize? Pag sinabing hindi, wala. Medyo conflict yung schedules ko. Meron pa yan, ha? Gender reveal ni Papi. Putang ina. Umulan bigla, di na kami na-games. Pinilit niyang magkaroon ng games. Yes! Siya na yung nag-host, siya pa isa mali. Putang ina mo. Diba, nasa labas eh. Umulan. Umulan. Pumasok sa loob. Nagsipasukan. Oh. So, parang kain na lang. Oh. Hindi, sabi ko, dali mo yung speaker, yung portable, yung mic.
ako ang mag-games. Diba? Oo. Takay na tama, hindi pa kita sa Hindi mag-games. kasi, hindi pwede yung gano'n na parang mag-birthday ka lang tapos walang pa-games, walang pa-cash prize. Bakit naman? Magpaluwal ka, diba? Oo, sinasabi mo kung wala na lang games, bigyan na lang ng 3K para sa gas niya. Pero alam niyo ba, sobrang dami kasing kayang gayahin talaga ni Chrissy. Sa totoo lang, sa dami ng mga naging... Madami ba? Oo, sa friendship natin bakla, marami ka nagagaya na hindi ko lang din pwedeng sabihin. Oo. Pero kaya mo kong gayahin? Parang hindi. Kasi ano yan Oo. inaaral, dapat yung bilis mo magsalita. Hindi ko kaya yan Oo nga, mabilis ako magsalita. Ako kasi mabagal, di ba? Mahinhin. Oo nga. Pinag-iisipan lahat ng mga sasabihin. Para kang nakamari... Para kang sabog. Di ba? Nasabog kasi kami. Pero ikaw, Oo nga. di ko nga kaya i-dub yung ano mo yung fine dining. Oo. Di ko kaya i-dub yun. May nakapag-dub ba nun? Dami. Madami. Ang galing nila. Oo, at saka Hindi ko naiiba-iba kaya. nila ng lengguwahe. Pero yun nga, parang ako, observant kasi ako Kaya ang madaming tao, akala nila, Mataray. super mataray ako. Pero ako naman, nauna naman akong ngumiti. It's just that, kapag nakaganito lang ako, tapos tinitingnan lang kita, hindi naman ako nag-judge siya tinaobserbahan lang kita. Or natatai ka. Yan ang Oo, mga natatai, anuhan mo Pero, diba? ganun lang. Ah, ganun lang. Sa prod, hindi ako binibigyan ng script. Natatakot daw sila. Lalapitan ako. Parang mananampal daw ako. Bakit Totoo, parang mananampal daw ako? Paano ba yung approach mo kasi? Hindi, nakaganon lang ako. Ay, Di ba? nakakairita nga. Oo. Kung ako yung scriptwriter, sinampal na talaga ng arte. Kasi di ba ang dami mong kamukha, at ang bilis mo sila magaya, kasi kamukha Malo Piton, Ben and Ben, Ninong Rai, di ba? Enigma. Ay, oo nga. Diba? John Lapus, Jet Pangan. Oo. Hindi, ang dami niya talaga. Pero ako sinasabi mo kasi kanina na kaya mong aralin, kailangan inaaral. Ako kasama ko Toro Family, pero parang hirap akong gayahin sila. Isa lang talagang kaya kong gayahin talaga si Mikay. Di ba? Yeah, sure? Si Mikay, yeah, sure? Pag kinakausap si Landon, natalong niya ako sigurado si Landon, yeah, sure? Si Mikay. Yun lang, pero ang hirap Kamukha talaga. rin si Mikay Sino? Asakin na mo. Huwag mo lang sabihin yun. Wala! May kamukha lang. Hindi, tsaka dapat, pag manggagaya ka, may something na ano sa kanila, nagsa-stand out. Parang mag-trademark nila. Trademark. Di ba? Kunyari, pag pinagaya si Chris sa akin, nang hindi nagsasalita, paano yun? Ganun. Meron talaga sila. Meron talaga silang ano. Di ba? Hindi ako nagsalita, pero alam mo si Chris yun. Oo. Ba't kaya ganun yung ano niya? Oo, pero ganun talaga siya. Oo, ang galing. Di ba? Wala akong ganyan, di ba? Di kasi si Chris, feeling ko ano na yun, imbibe na yun. Yung parang pag may sinabi ka tapos hindi siya agree. Tayo kasi di ba? Ang pangit, Normal, diba? normal Sa kanya tayo. parang, Oo. parang okay, bahala ka dyan, di ba? Ang galing niya, trademark niya yun Very unique. Kung character lang si Tita Chrissy, parang sino naman si Chino Lu? Kasi character yung Tita Chrissy, di ba? Parang sino ba talaga si Chino? Like, ano ba yung parang sexuality niya? Kung ano yung parang ma-identify siya as ano? Kasi ang alam ng lahat ay bading ka Like, sa okay. lalaki ka lang. Parang ganun So, ano ba yun, ma? Okay. May nagturo sa akin, director, parang yung sa Soji. So, yung sexual orientation is, sana tama yung pagkakaalala ko. Sexual orientation, kanino ka nagkakagusto? Oh. Sa babae ba? Sa lalaki? Both. Sa gender identity is, paano ka manamit? Babae ba? Lalaki? Kasi may, doon muna sa SO, may sexual orientation na kagaya ni, kunyari na lang ni Sasa. Hindi siya nagkakagusto sa babae. Yes. Sa lalaki lang. Nakadamit pang babae din siya. Yun yung gender identity niya. Meron naman, let's say, Christian Antolin. Nagkakagusto siya sa lalaki, pero ang normal niya, pang lalaki din na damit. Diba? Ako both. Oh. So, kaya mo magdamit ng panlalaki, pang babae. So, kakagusto ka rin sa lalaki at sa babae. Yes. Oh. So, I'm bi. Ang Bisexual. paniniwala ko, bakit pipili ka lang ng isa when you can have both? Diba? Pwede Best naman. of both worlds. Yes, totoo. Pipili ka na, ay, gusto ko sa babae lang ako.
ba't hindi mo isama yung lalaki, diba? Pero yung pag-crossdress mo, ginawa mo lang ba to for like a character? For my character. Pero yung ikaw mismo, as ikaw na kunyari gusto mo punta sa isang event, hindi mo talaga gusto na mag-cross, hindi ka cross-dresser? Hindi, ganito ha. Simula bata hanggang after college, hindi ako nagdadamit babae. Okay. For Chrissy, parang ang pangit naman na kamukha ko, 'di ba? Parang may pagka-Darren Espanto ako dati. Tapos nagki-Chrissy, tapos pagka malayo, ba't lalaki siya? So parang ginawa ko lang siya, hindi ko bet maging Willie Nepomuceno na pati looks. Sinali ko lang yung looks para total package siya. Andun yung, alam niya kung ano yung mga sinasabi ni Chris, alam niya yung boses ni Chris, alam niya yung mannerism. So at least, nakadamit pang babae ka rin. Oh. Hanggang sa, very purist kasi ako, di ba sabi ko nga OC ako. So gusto ko, yung work ko, pulido. So dati, kahit hindi ako sinushoot, kinakausap mo lang ako, naka-curse ako, hindi ako bibitaw ng character. Oh. Not unless, hubarin ko yung wig ko, ako na, chino na ulit. Ngayon, hindi na ako ganun eh. Kung ginawa natin to 2017, nakaganyan lang ako. Tapos, diba, ako talaga, ganyan, hindi ako bibitaw. Ako bumibitaw-bitaw na ako eh. Diba? So, very purist ako noon. Tapos, nung kumawala ako, nung as chino na ako, very, na ako, parang, eto na, papakita ko na yun. Yun nga lang, ginagawa ko siya for work na lang. Pero may part of me ha, ito yung tinatanong nila na, bakit minsan kapag lumalabas tayo, kaya pumaparty lang, nag-aayos pa ako. Feeling ko kasi, siya, ang laki ng face card ni Chrissy. Alam mo ba, yung usual naming iniinuman sa BGC, pag nakita nila ako, si Madam pala to, papasukin na, hindi na ako pinapapila. Pero the same guards, the same bouncers, nung nakachino ako, pinapila ako. So parang ako, feeling ko, ang powerful ni Chrissy. Tsaka, meron kasi ako nagagawa na hindi nagagawa ni Chino. Kunyari, first time natin mag-meet, parang, I like your tattoo. Ano ibig sabihin niya? Ay, alam mo, ang ganda ng ano mo. Pero pag naka-Chino, kung di ko kaya, parang ikaw, ako yung nakausap nito. Diba? So parang, ang laki ng walls na na-build nung Chrissy na parang, alam mo, nakakatawa, di ba? Parang ako lang din naman yon. Pero na-insecure ako sa sarili kong character. Totoo. May ganun ako. Kaya parang, minsan sa events, nanliliit ako pag naka-chino ako. Hindi events natin na birthday. Yes. Sa events mga ng mga iba. Ng mga brands. Okay. Kunyari, may PR. Ganun parang, hindi nila ata ko kilala. Kasi doon ka nila nakilala ganyan eh. Pero, ibig sabihin, never ka talaga nag-enjoy na, oh my God, wala lang, gusto ko lang mag-dress up ng girl ngayon. Ay, hindi. Di ka talaga cross-dresser. Hindi ako Khaled Karen na pagbangon siya na si Khaled Karen. Hindi ako kailangan ko pa siyang hanapin. Sa sarili mo. Okay. So, sino kausap ko ngayon? Si Chrissy o si Chino? Si Chris Chu. Putang ina mo. Charot. Alam, pakiramdam ko para akong therapist dito, tapos may schizo kang putang ina ka. Parang kitang ginagamot. Hindi, si Chino to. Si Chino yan. Kasi pag di ka naman nakagayang damit, ganito pa rin tayo mag-usap eh. For the sake lang na, aesthetic, diba? Para naman, hindi ako mukhang dito, kagawad na, naligaw sa QC, Tsaka diba? guys, alam mo, sobrang fan talaga ako ng kagawad, Chino Lu na na Facebook page. Super. Nakakatawa kasi may access ako doon. Tapos, may galing akong burol. Nakalagay, Tony Fowler likes your post. Ano pakialam niya sa burol ko? So, tumawag to one time, sabi niya, ikaw ba hindi ka pa nasundan ng mga masasamang espiritu? Kasi sa isang araw, mga 3, 4, 5 burol. Hanggang 5 patay yung pinupunta niya. Sabi ko, ikaw ba umuwi ka kagad sa inyo? Ganyan. Alam mo, sabi niya, nagpupunta ka pa sa mga kapitbahay doon. Kaya para doon na magpunta yung multo. Sabi niya, hindi naman totoo yun. Sabi ko, kahit na baka matsyempohan ka, at ang huling utos ko sa kanya ay magbudbud ka ng asin. Yes. At saka sabi niya sa akin, makapunta ka naman sa burol, kala mo ikaw magpapalibing. Talagang ganon. Sabi ko, alam mo, public service yun. Diba? Na maramdaman nila na sa pinaka-lowest point ng buhay nila, nandoon ka.
Kaya nga. Pero, kaya nga likers mo nga ako eh. Kaya Tsaka yung nga. live nyo, yung mga meeting di avance nyo. Likers nyo. Gano'n. Oy, meron ka na naman dinonate. Salamat. Ha? Yes, nakita mo yan, Nakita di ba? ko, ang 3 box dami, yan. 3 box. Tsaka random Tapos stuff yung yun. whiteboard. Yes. May mga wallpaper pa. Wait lang, balik mo tayo sa topic. Di ba? Ng college, straight ka. Di ba? Tapos, ang nabaltaan ko, nakatatlong girlfriend ka pa. Yes, nakatatlo ako. Pero mahaba. Minahal mo sila? Like, talagang mahalan talaga? Feeling ko naman minahal din nila ako. Ah. Anong mas gusto mo? Mahal Takina mo nga, sagutin mo nga ako, minahal mo nga Minahal sila. ko, Oh, syempre. to. Ano mas gusto mo? Mahal ko o mahal ako? Mahal ako. Ah, talaga? Oo, ayoko maging tangan. Ang dami ko pinarutoke, tapos mahal ko lang. Kailangan gusto sobrang ko mahal mahal ako. ko. Ay, gusto mo mahal mo? Kasi the moment na nagpakita sila ng aggressiveness, Ay, na parang crush nila ako, na-off ako. lalaki ka kasi. More on naman sa lalaki ganun eh. Na-off ako. Alam mo ba, uso kasi yung dati, nung pandemic. Siyempre, marami tayo naiisip ng pandemic. Yes, diba? yes. Uso yung parang horoscope bardagulan. Parang ganon. From that Facebook group, nakahanap ako ng cute na babae. Tapos dinate ko siya kasi parang strong. Gusto ko strong women eh. Oh. Ano siya? Semi-kalbo. Di ba parang ako ang iniisip ko, kunyari, sa isang restaurant, yung kabilang table magkasuntukan. Di ba usually gagawin ng lalaki? Dito ka lang. Ako ba? Ako ang gusto ko, siya yung haharap. Ay. Ako yung parang, dito lang ako kasi baka mamaya masuntok ako, di ba? Ganon. Mga pag pinakalbo mo si Angelica Panganibang, ganon yung... Ayaw mo yung kalbo ako? Kumakalat yun, di ba? Ako nagpakalbo ako, yung umiikot akong ganon. Nakita kasi kita parang tsahin na kita eh. Oo. Ayaw mo yun, hindi ka na-attract sa akin nun. Yung nanay mo Hindi kalbo. talaga. Parang Ay. sabi ko, anong ginagawa nito? Pero ako, yun nga, nag-date kami. Mas gusto ko kasi mahal ko eh. After nun, di mo kakayanin, taga-north siya. Pumupunta sa amin. Pumupunta sa bahay ko. Tapos siya na yung nagyaya, maglabas tayo, ganyan. Parang ako... Parang habol na. Oo, parang OA ka naman, di ba? Dapat ako ang nagyaya sa'yo. Oo. Tapos, ang kulit talaga niya. Ay. Hanggang sa, ginost ko na siya. Pero 'di ba sabi nga nila, men are hunters. So gusto talaga ng mga lalaki na challenge sila. Yeah. Sila yung naghahabol. 'Di ba? Kaya nga 'di ba ano yung mga damit yun ng mga bata kayo? Dinosaur, Damit ko dati, Mr. mga Bean. reptiles, mga Mr. Bean. Nung bata ka? Oo, Mr. Bean. O lagi niyang ay hindi siya ang hinahabol ng babae. Hindi, syempre cute na yun. Okay. Pero more on 'di ba, dinosaur, Yes. crocodile, Kasi 'di ba? hunters ang mga Oo, lalaki. hunters sa mga lalaki. Ayaw nila yung masyadong babae na Pero pag bumigay na kaagad sa'yo, parang, ay, natira ko na yan. Ayoko na. Parang yung pagkaganon sila. Ako naman din, kasi I was raised in a family of women. Okay. So, di ba, nanay ko, babae, dalawa kong ate, babae. Hindi kayo may effect yun? Kasambahay namin, babae. Pati aso namin, babae. Alam mo na, naging babae na rin siguro. Feeling ko, environmental din siya. Pero, sige, May kailan mo effect na-discover na hindi ka straight? Kasi hanggang college eh. After college, Hindi nga, Before college kasi, maayos lang ako. 'Di ba may mga lalaki na hindi properly groomed, 'di ba? Parang ang dugyot sa gamit, hindi ako ganun. Maayos ako. As in may OCD talaga ako, yung mga notebooks ko nakaayos ganyan. Yung bag ko maayos yung laman. Tapos doon mo na-realize na ang ayos ng gamit ko, shit, hindi ako Kasi hindi, straight. masyadong sa Pilipinas, judgmental. Pag malinis ka sa katawan, pag maayos, mahinhin ka gumalaw, bakla ka na. Pero kasi, kaya ako nasabi yon kasi hindi ako na-attract dati sa same sex. Kaya nga, so nung na-attract ka sa same sex, like, paano? Anong Alam naramdaman mo, mo? malaking Like, ang gwapo nito na malaking parang factor ganon. si Chrissy. Yung ginagawa ko na yun. Kasi dahil nga, going back, sabi ko, Nag-ibis. purista ako. Oo. Feeling ko talaga si Chris ako. As in, ganyan. Talagang feeling ko na imbibe siya. Ewan ko, bigla ako nagkagusto. So, yun yung panahon na yun, yung nagkikrisy-crisy ka. 17, 27. Oh, okay. Kaya hindi ko magets yung mga baklang, sabi nila, grade 4 pa lang, o grade 1 pa lang, alam Alam ko mo nang na. bakla ako. Hindi ko alam yun. Oh,
Kasi I sobrang see. late. Imagine mo, 8 years pa lang akong bakla. Yun nga eh. I'm such a baby. You know? Oo, pero since parang nasanay mo yung family mo, friends mo na straight ka, paano ka nag-come out sa kanila? Paano mo Wala sinabi? akong drama. Like sinabi mo lang? Hindi. What you see is what you get. Wala So, ka lang. nagsa-start sila. No, yung una-una kong pagka-crossdress, ilang na ilang ako. Yung kung paano nararamdaman ng straight na, yung parang, ano to? Ba't ang sikip naman nito? Ang ikli naman nito. Nailang ako. Alam mo, feeling ko dati, pag naglalakad ako sa mall, pinagtitinginan nila ako. Kasi feeling ko, ang iniisip nila, ba't may lalaking nagdadamit babae? Ba't wala to, ganyan? Kasi di pa ako maganda mag-makeup noon eh. So, ganun yung nafe-feel ko. Oh, pero so wala kang pake. Kung makita nyo, edi yun na yun. Oo. Tapos wala ako yung parang sa mga sa nanay ko, sa ate ko. Oo nga ate, eh. Oo. Ay, ayoko. Wala. Hindi rin kasi kami vocal. I see. Hindi nga ako nag-I love you sa nanay ko eh. Bakit? Ewan ko, nagki-cringe ako. Ganon ka kasi siguro pinalaki. Yun nga, ganun kami pinalaki. Hindi rin ako confrontational, hindi ko kaya mag-sorry. Hindi ko, thank you lang kaya ko. Pero, Parang di nga rin tayo nag-I love you-han. Hindi tayo, love you. love you lang. Oh, love you. Ganun. Pero yung sabi mo, I love you. Yung, mahal kita. Pero sa mga jowa ko, sinabi ko yon. Oh, so, sa mga girls, pati sa boys. I never had a boyfriend. Oh, never. But don't get me wrong, di ba? Tumitikim ako. Totoo. So, hindi ka talaga nahirapan or hindi ka nagkaroon ng gano'n kasi experience na ang hirap mag-come out na ganito na iba na, wala kang gano'n. Ang Parang- galing kasi hindi, unusual yan ah. Oo. At saka parang, hindi ko alam parang, for me, ba't mo kailangan mag-explain? What you see is what you get. Yun na lang. Kung naabutan mo kung magkaklase tayo ng high school, tapos bakit nakikita ko si Chino? Kinakarir niya na, no? Yun na yun. Oo, yun na yun. Diba? Yun na yun. Oo, sa bagay. Kung minessage mo pa ako, ikaw na may problema, di ba? Oh Kasi my hindi ka mapakali. Oo. Yun na yun. Tsaka Wala, ang galing. Kasi alam mo, nagkaharap tayo, ikaw na, hindi ko kailangan mag-explain. Ako naman over-explain ako. Ganito Natao na ako, kailangan. Hindi, ganito kasi nangyari. Ganito, maganon ako. Kaya parang, nga, no, pwede palang di mo Nagugulat naman sila. i-explain. Oo nga. Nagugulat sila. Pero kung nag-succeed yung dinate kong Otoko noong 2021, baka yun ang unang jowa kong. Kasi hindi. Hindi talaga. Yung idea pala, pag iniisip ko siya na live-in kami, gigising ako sa tabi ng isang lalaki. Hindi mo. Oo, at saka, kasi ako, baliktad eh. Alpha ako kapag lalaki kasama ko. Oo. Pag lalaki yan, parang kontrolado kita. Mas dominant ako. Dapat ko anong gusto ko sundin mo. Pagdating sa babae, baliktad. Submissive ako. Gusto mo kumain? Sabi mo saan tayo kakain. Pagdadrive kita. Naktampo. Yun mo siya. Pogi ba na? Pogi. Ayoko na nung daming pakipot. Tapos gusto ko siya lang design. Kasi di ba ganun yung mga babae, parang, ano gusto mo kainin? Pizza. Eh, ayoko niyan eh. Edi ikaw na magsabi kung saan tayo pupunta. Wala nga siyang maisip. Hindi nga. Tapos pag dinala mo naman sa iba, ayaw niya. Meron na siya talaga. May ginagawa sa akin si Vince. Ano? Sasabihin niya sa akin, may surprise ako sa'yo. Alam ko. Hulaan mo kung saan kita dadalhin para kumain. Sabihin ko, mag-ano ba tayo? Mag-toke-toke tayo? Nahulaan mo! Sasabihin sa akin, ang galing mo naman. Yun dun tayo. Alam mo, nasa isip daw niya, yun putangin na, hindi na ako mag-iisip kung saan kami kakain. Kasi lagi ko bahala, hindi ko alam. Pero, ganun pala yung style. Pero ikaw, sa tingin mo, kasi 'di ba nung lumabas siya sa'yo, naturally, hindi mo na para kailangan pang i-explain, no? Para sa'yo, gaano ka-importante na lumabas ang isang bading sa kloseta nila? Like, kasi 'di ba marami kasi nahihirapan sa kaibigan tsaka sa pamilya. At ang dami natin kilala na talagang, hindi talaga umaamin, Day. For me, hindi siya basehan ng kung importante ba. Basehan siya kung masaya ka ba. Diba? Kung ikaluluwag ng puso mo na sabihin yon sa magulang mo, sa pamilya mo, go. Pero you don't owe anyone an explanation. So, feeling ko, the word importante ba na ano? I think hindi. Hindi siya importante, hindi rin siya hindi importante. Dapat up to you if it's the right time, the right place, o kung gusto mo mang sabihin. Kasi parang before this, wala akong statements na bading ako.
Wala parang talagang yun lang. Oo. Hayaan mo lang siya. Pumupunta siya ng mga Pride March, mga kaibigan niya, bakla. Nagsumusuport siya sa mga orgs like Love Yourself. Yun na yun. Read between the lines na lang. Pero yung sabihin mo, Chino Liu, aka Chrissy at Chino, umamin, bading po ako. Walang ganong news article. Hindi, pero kasi sa family meron yun eh. Like, okay naman yan, nagkaka-girlfriend pads, biglang nag-iba. Pero since sabi mo nga, hindi kasi kayo vocal eh. Hindi rin. May mga family kasi na very vocal eh. Parang kami. Oo. Diba? Kunyari si Tyrona, mahirapan siya kung siya ay bading. Ako talaga mag-a-approach. Kasi ma-vocal ako na, anak, may gusto ka bang sabihin? Tsaka, iba eh, conservative nanay ko eh. Ah. So, parang underlying, kumbaga, subconsciously, niisip namin mali yun. Kasi religious siya. Sagrado Katoliko. Oo, set ka nga eh. Diba? So parang, hindi mo na kailangan umamin, hindi mo na kailangan mag-come out kasi alam mo yan, mali yan. Tsaka, kahit na sa babae, hindi niya kami pinagjojowa. Ako personally. Kasi nga super ano siya. Parang sabi niya sa akin dati, hindi ko makakalimutan. Ikaw, Seth, pag ikaw na lamang kung may girlfriend ka, papahiya kita dun sa girlfriend mo. Ba't mo naman sasabihin yun, di ba? Lahat daw ng mga baho ko, sasabihin daw niya dun sa babae. So ngayon, ako natakot tuloy ako. Kaya di ka na nag-girlfriend. Traumatic yun for me. Traumatic yun? Oh, hindi parang ano lang, hindi mo tuloy alam kung when is the right time, di ba? Kasi wala naman siyang sinabi. Hintayin niyo lang ang basbas ko. Okay? Pag nag-18 na kayo, walang ganun eh. Walang ganon. Walang ganon na kondisyon, di ba? Oo. Dapat may kondisyones. Coming out involves a lot of factors to consider, no? Especially for the members of the LGBTQA+ community. Number one dyan ang safety. Of course, we have to understand that coming out is a choice. Not just here in the Philippines, no, globally, members of our community experience gender-based violence, particularly when they become identified. So, if a person doesn't feel safe, we cannot really force someone to come out, no, and to declare. You know, that's why it's very important na if we are friends with someone who is a member of the LGBTQA+ community, we have to provide a safe space, a comfortable space, no, for a person to express his identity or his, tinatawag natin na SOGI, sexual orientation and gender identity and expression. Ano ang dapat na gawin ng isang tao kapag nagdaan sila sa katulad mo? Hindi man same ng family mo na hindi na para pag-usapan, hindi man din katulad mo na personality mo na I don't have to explain. Ano yung dapat nilang gawin? Like, pag naramdaman nila na, hindi ako straight. Ako ang pinakaunang dapat niyong gawin, for me is to take time to examine and find yourself. Feeling ko yun ang pinaka-importante. Kasi if ever man na gusto mo, paano ma-explain yung sarili mo if hindi mo siya ma-explain? Paano mo papaintindi sa ibang tao na ganito ako? Kung ikaw mismo, hindi ko nga maintindihan eh. Bigla na lang ako nagkagusto. So, you really have to accept the fact na una, hindi ka ibang tao. Kasi parang, di ba, dito sa Pilipinas, sobrang paurong. Ito na lang, Philippines na lang at Vatican ang walang divorce. Di ba? Parang sobrang paurong talaga ng mga tao. So, ikaw kung magkakaroon ng divorce sa Pilipinas, pro ka? Pro ako. Kasi hindi lahat nahahantong talaga, sad to say, sa magandang marriage. I understand na may iba bata nagkinasal, may iba pinanghahawakan yung anak. Pero if abusive, if talaga hindi ka na masaya, alam mo, yung it ends with us. Napakaganda nun. Napakaganda nun. Before kasi, ang pananaw ko lang, kasi Katoliko kami, so wala. Hindi ko ma-explain. Basta ayoko ng divorce, ayoko ng abort. Noong napanood ko yun, doon ko na-realize na, may mga ganitong sitwasyon pala yung mga tao na hindi natin nakikita. Na kung ako din naman ina-abuse ako, ba't di ako aalis? Dahil may anak kami. Kaya nga eh. Diba? Hindi naman sapat ang dahilan na anak ang reason para magstay ka sa isang or toxic na relasyon. Because pinalaki ka sa kultura na nakakaya kapag may iba kang asawa. Oo, totoo. Diba? May nabasa ko sa Facebook, kung ako may asthma, magsisitirisin ka rin ba? Hindi. Pagbabawalan mo ba magbenta ng cetirizine yung drugstore? Hindi. Kasi hindi ko naman kailangan yung kamo, di ba? So, if you don't need divorce, if you don't need abortion, huwag mo kuhanin. Pero, para doon sa mga nangangailangan, ibigay mo. Ako naman, antay ako sa abortion, pero case to case din kasi. Yeah. Paano pag Yes. Paano pag kaya... Mahirap talaga. I mean, yung actual idea itself, may ganyan din naman ako. Kumbaga, pro ako sa but case to case. Ang problema dito, hindi na dun sa ideologies natin na, eto ako, 100% pro, ikaw, case to case.
paano yung implementation? Ano ba yung ibig sabihin ng implementation? Yung paano siya i-implement, paano siya... Ano nga implement nga? Hindi, Ibig ko sabihin, kung ipapasa yung dito sa paano siya i-implement ng gobyerno, ng authorities, pagkagustuhin mo, hindi na magtatanong kung bakit. Oo. Ay, May exam ba? Wala lang po kami pera. Panggatas. O sige, go. Kung sa akin, go yun. Kung sa'yo, ay hindi, tuloy mo. Pero pag sinabi mo, kasi yung tito ko ayaw ko to ipo kasi okay, go yun. So, depende yun sa law enforcement. Pero kasi yun nga, nasa Pilipinas kasi tayo. Very tabo nga daw ang Pilipinas, di ba? Punyeta talaga. At kaya maraming galit sa akin eh. Kasi ako talaga, burat! Bala kayo dyan. Ganun talaga ako, alam mo yun, very magsalita. Kung ano yung gusto ko sabihin, kung ano yung gusto ko ikwento. Hindi ko naman ina-normalize na marami kang titing na subo, no? Pero since ganun nangyari sa akin, hindi putang ina, di ba? Totoo. Wala, ganun talaga eh. Kasi sa nakakahiya, hindi kayo hiwalay ka na. Tatay ng anak mo, iba, ganun talaga eh. Lumaki ako walang parents. Kaya siguro very ganyan ka din eh. Diba? Kaya wala ka pa din nabuntis kasi may parent ka din na tinatakot kang ipapahiya ka sa babae. Kaya ako sabi ko, okay, anong gagawin ko ngayon? Papayaman na lang ako. Diba? Pero may tanong ako sa'yo. May nangyari sa inyo ng girlfriend mo? Meron. Ay, putang I-appear mo. Ayan. Okay. Alam mo, hindi ko pa alam. Siyempre pag high school, di ba? Parang hindi mo alam yung mga first base. So ngayon, kumain ka ng pepe? oo naman. Ganito yan, di ba? Inaro talaga yun. Hindi, nung una, hindi ko alam yung, syempre yung mga klase mo. So, ang ilang base ka na, ano pa yung mga base? Tapos parang, nung in-explain, first pa lang kami noon. Tapos, Kiss-kiss pa lang. Oo. Sabi ko, kaso katulog ako sa dibdib niya. So, second na ba yun? Napagano ka? As bobo, di ba? Ganun pag high school, di ba? Hindi ko alam eh, pero yun na ba yun? So, parang sabi ko, okay. Tapos, eventually, kasi yun ang isa sa mga longest ko eh. Almost 2 years yun. Pero di ko alam kung puppy love yun. Puppy love, parang feeling ko din yung puppy love yun. 16 years old ako. Ay, oo. Teenager diba? pa eh. Hindi pa masabing So, alam mo, nakakatawa kasi nagliligawan kami. Sun Cellular pa ako noon. May sun pa ba ngayon? Hindi ko alam. So, Sun Cellular. Problema kasi San, pag gabi na wala ng signal. Tapos, nawalan ako, nagkaka-expire lang nung load ko. Oh. Ngayon, umuulan, talagang sinuong ko yung paloadan sa labas. Nung parang sinagot niya na ako, after ilang text na kami, ganyan. The next day, may flag racing kami sa school. Yung may hiya pa ako na, makikita ko siya ngayon. Kami na. Paano ko sasabihin? Tayo na ba talaga? Kasi hindi kami talaga Text lang. Text lang. Hindi niya ako sinagot Personal. Oo. Kasi nung nagliligawan kami, sabi ko, iniisip mo, kailan kaya ako sasagutin ito, di ba? Sabi ko, kung sasagutin mo ako, wag naman sa birthday ko kasi parang birthday gift. Ayun ang ginawa niya. Sinagot niya ako birthday ko. Kahit sinabi mo na. Oo. Dapat, di ba, hindi ka talaga sumagot o maging kayo. Kasi pag birthday mo, araw mo, hindi dapat araw yun. Correct. Ayun nga, dating parang niregalo mo lang sa akin to, di ba? Oo. Pero okay lang. Saya naman yun. As in, full of emotions. Yung Sobrang relasyon na yun. pogi ka nung panahon na yun. Oo. Ramdam ko talaga. Dumating sa point talagang landline pa no? Tumawag sa akin. Eto ba si Seth? Yes po. Pag hindi kayo naghiwalay ng anak ko, ganun talaga. Totoo yun, ha? Meron akong gagawin na hindi niya magugustuhan. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Parang lumalabas talagang gano'n, no? Kasi hindi siya pinapasok mga 3 days sa school. Pero after, tinuloy niyo pa din. After, no? Oo, tinuloy pa rin. Diba? Tangin na nyo rin sa mga magulang eh, diba? Pinaghihiwalay na nga kayo eh. Tinakot mo. Ba't tumatawag ka sa banker ka ba? Diba? Kamusta ang sex life mo ngayon? Ang tagal ko na, wala. Gano'ng katagal? Siguro saan ba? Sa lalaki, sa babae? Sige, sabihin mo. Okay, sa babae, matagal na, mga lagpas 3 months. Tagal, Sobrang diba? tagal, grabe. Kasi sobrang busy ko eh. Okay. Pickleball lang ang buhay ko ngayon, diba? Yung balls naman. Sa lalaki, matagal na rin. Pero, one time, pauwi ako from Pampanga. Ay, putang ina mo. Kailan lang yun? Gago ka. Magkakasama tayo dun. Okay. So, since nasa QC area na ako, parang sumakit kasi yung likod ko noon. Diba kasi,
nag-games tayo. Oo. Tapos so, nagpamassage ako. Sarap yung masahe na. May masasabi din na may happy ending na ganyan. Yes. Kailan lang yun Hindi, may isa pa reason eh. Ay. Nung undas. Nung undas. So, mas active ka sa boys kaysa sa girls? Hindi, nagkataon lang. Nagkataon lang yun. No. Kasi mas nahirapan ako kung hindi ako, kasi hindi na ako masyado nagiinom ngayon, di ba? Oo. So, hindi ka makakapaglande. Hindi rin naman ako fan ng mga dating apps. Yes. So, parang the way lang to socialize is either pupunta ka sa bar or may ireto kang friend of a friend. Yes. Diba? Meron akong requirements. Yes. Number 1, dapat medyo bagets. Mhm. Siguro 22 to 25 years old. Number 2, hindi ko kalugar. Kahit ka-city, hindi. Number 3, dito sila nahihirapan. Sana hindi ako kilala. So, yung 1 and 2 Mahirap meron, yung 3, dahil hindi talaga. Parang gusto mo bata, tapos gusto mo di ka kilala. Kailangan mo lola, di nag-FB. Kaya nga. Tanga, pag bata, mag-FB talaga yan, mag-social media yan. Alam mo bakit ko ginawa yon? Ano? Kasi may time na nag-book ako, gusto magpa-picture. So ano yung upload niyang caption nun? Just had sex with Tita Chrissy Aquino. Kanto with Tita Chrissy. Diba? Done kantutan with Chrissy Aquino. Thanks po. Ganon, di ba? So parang, ayoko. Hindi ba parang so Ewan- nakikita ko, kasi mo longest pa magto 2 years. Tapos the rest on after nun, come and go. Parang takot ka sa commitment. Wala lang talagang nakikipag-commit. Baka akala mo lang. Talaga? Totoo, kasi, for example, si Mikay, parang ganyan yan eh. Wala nga nagkakagusto sa akin, nakalima na nga akong dating apps eh. Number 1, kung talagang gusto mo yung magkagusto sa'yo, or gusto mong lumande, gusto mo ng totoong relasyon, be ang bilis. Totoo Madali ba? Hindi lang. Given, kunyari, our status. Hindi, mahirap I makahanap ng totoo. Pero if you're gonna really try, Oy, meron naman ako, mga madadali lang. binigyan mo ng allowance eh, hindi yan true love. Transpo allowance. Kaya nga. Ganda lang. Kaya nga. Yung mga otox minsan GL. Pero kasi, may aura ka na ganun. Kapag nakaka 10-20 ka ng tao na dumadaan lang come and go sa buhay mo, may sistema ka. O kami, Systematic. Siyempre, may sistema ka na ganito lang tayo hanggang dyan lang, Ganon ka eh. Kasi isipin mo to sa 20 tao na dumaan sa buhay mo, walang nagstay, walang tumatagal sa yung relasyon, ibig sabihin, there's something wrong sa kung paano yung gusto mong Ikaw nag-i-implement ng hanggang dito lang tayo. Totoo ba? Sa tingin mo sa 20 yun, walang may gusto talaga sa'yo na talagang mahal ka? Eh kasi hindi naman kami nagkakilala eh. Oh, kasi nga, ang pinipili mo nga tao na dumaan sa'yo ay yung mga tao na alam mong di Ang tatagal. Unang-una, kung gusto mo talaga ng love, hindi yun ang kakausapin mo. Hindi mo kayo kakontakin. Ay, hindi, meron naman ako. Di ba, kunento ko naman sa'yo. Oh, pucha, lalaki ka. Oo. Sikat ka pa, may nagpa-picture sa'yo, crush kita, kunin ko number mo, kung talagang gusto mo. Parang si Mikay. Talaga, gusto ko talaga magjowa, pero pag pinapakilala mo sa iba, hindi. Aatras. Ang ganda kasi niya. Ni Mikay. Oo. Ina mo? Kamukha niya si Hindi nga, may ganun kasi. Lagi talagang akala mo yung sinasabi ng bibig mo, pero hindi siya nagmamatch sa ginagawa mo. So, sa tingin mo, kung ikaw, ano ang dapat kong gawin? Lalabas ka lang, paparty ka lang, tulad ng sabi mo, kahit hindi ka iinom, or ang dami mong event na pinupuntahan, ang dami mong patay na pinupuntahan, ang dami tao palagi sa paligid mo. Kung talagang priority mo na gusto ko magkaroon ng someone sa buhay ko na totoo, legit, you're really gonna try. Try mo ligawan, para nung college ka. Alam mo, nahirapan na nga ako eh. Alam mo kung ano isa naghihinder sa akin? Ano? Yung babalik tayo doon sa una natin pinag-usapan na Ay, papahiya ka na mama mo. hindi naman, Takin mo, lakit mo na. Hindi yun. Ano? Ayoko na mag-explain kung ano ako, sino ako. Kailangan. So, gusto ko na tanggap niya lang ako. Parang feeling ko ang hirap makahanap ng gano'n. Feeling ko, tinatamad ka na mag-explain. Kaya ka tinatamad maghanap. Talaga? Okay ba sa'yo magka-jowang ganito? Oo naman. Tsaka bay Minsan ako mas maganda ako. Ay, parang never naman nangyari yun. Uy, bakla, totoo. Oo, yung minsan mas maganda ako sa'yo. Hindi ako si Vince kaya nag-e-enjoy ako kay Vince kasi bi din ako, di ba? Nag-e-enjoy ako kay Vince kasi minsan mas malandi pa yan sa akin. Minsan nga naiirita na ako eh. Kasi simula na pakilala ko yung skincare, putang ina, isang oras sa CR, dami pinapahid. Totoo? Oo, bakla ako. Minsan kaya ako mag-skip ng skincare, siya hindi. May ganun na siya. Tapos minsan bakla-baklaan siya, ganyan. Ganun. So parang ako, hindi ko na minsan talaga kailangan magharap ng babae. Correct. Oo, may kalandian talaga siya na tuwang-tuwa talaga ako. Yung pagiging feminine niya minsan na Ano? meron yan. Di ka lang naghahanap sa tamang lugar, sa tamang contact. Pero meron yan, imposible.
Bakla kaibigan kita, alam ko ugali mo, nakilala kita, imposibleng walang magkakagusto sa'yo. Hindi mo lang pinapansin yan o hindi mo ni-entertain. Kailangan kasi gusto ako mauna. Kailangan gusto ko muna. Hindi nga kasi nga busy kang pumunta sa mga burol. Oy, Kaya ka ganyan. paano yung burol? Hindi, gusto mo ikaw mauna na may gusto ka? Bakla alam mo, kailangan mo din i-consider na minsan may mga tao talaga na, gusto kita eh. Diba? Para alam mo, sinabi niya talaga sa'yo. Siya talaga yung gumawa ng move. Kasi minsan, may mga babae na, tangina, anong pecha na, hindi ba naman ito gumagalaw si Chino? Walang ginagawang pakita ako na kaya ng motibo. Kaya ako, pag may crush talaga ako, maglalasing ako para kantutan eh. Para alam niya na para alam niya na crush talaga kita, be. Kasi ang hirap din sabihin eh. Ang hirap nga, no? Gusto mo ikaw maghahabol? High school ang hanap mo. Talaga ba? High school girls ganyan eh. Hindi talaga sasabihin na mag-aantay. Like you have the time, all the time in the world. Try mo yung sinabi talaga sa'yo. Maganda rin yung gano'n na. Try mo ngayon mag-experiment. Gustuhin mo yung taong gusto ka. Baka doon ka sakaling magtag. Sige. Tama ba? Tagos. Kasi gusto ka eh. Gusto mong gusto sa Kasi ayaw sa'yo. 30 na ako. Kaya nga, By the isipin time mo na to napapanood niyo to, sitwasyon 30 mo, 30 ka na. Asa magreklamo ka na 30 ka na, pero ang gusto mong gustuhin, yung mga taong hindi ka sigurado at hindi ka naman gusto. Hindi, Pag kaya- nagustuhan ka na pabalik, ayaw mo na masyado. Pero hindi Ang gulo mo Kaya kausap. ako rin naman yun kinukuha because nga, single naman kasi ako. Tsaka hindi naman kasi yun pang relasyon. Hindi yun pang relasyon. O kaya nga, pero yung mga pangrelasyon kasi na gusto mo, kailangan ikaw maghahabol. Hindi naman na to challenge eh. Oo, men are hunters, pero pag andun ka na sa gusto mo ng stability, ng ganyan, wala na yung mga habol-habulan. Patril-tril ka pag ganyan, ang arte mo, takina mo. Gusto ko yung nagpapakamartir ako. Ay, mga ganon. 30 ka na ganyan ka pa. Gusto ko yung yung inahabol ko lang sila. Pero may darating naman na saswakin para sa'yo. Actually, naniniwala din ako na pwedeng tama din si Chrissy. May tamang tao na tatamaan ka na lang na talagang swak siya sa gusto mo. Minsan lang ako, alam mo sobrang tagal eh. Imagine mo, 2020 huling tinamaan ako. Tapos biglang 2024. 4 years. Alam mo talagang dumadating na lang siya. Dumadating na lang. Sana hindi naman 2028 yung sunod. Kaya diba? nga, ang tagal eh, di ba? Pero tigilan mo na yung kakahanap sa wrong places ng right person. We had a right love at the wrong time. Pero ito, ano ba ang mas may laban sa life mo? Yung pagka-tita Chrissy mo o yung pagka-chinolo mo? Ano yung mas parang buhay, mas na-enjoy mo o mas madali? Ano yung parang mas positive? Mas madali yung Chino kasi Chino ako eh. Oh. Diba? Like, ito kasi hindi ko naman to ginagawa on a normal basis. Like, hindi ko siya everyday. Hindi everyday ako nagkukulot, hindi ako everyday nag-makeup, diba? So, mas active yung Chino. Dati ito ugali ko. Pagka naka-makeup ako, irarampa ko pa to. Hindi pwedeng ito lang yung pinagamitan ko. Hindi ka, Hindi ako rarampa ngayon. Ngayon, kasi buong araw ka, di mo tinanggal yung makeup mo sa showtime? dati umiinom. Umaga natin tinanggal. Syempre, yun nga. Kailangan gamitin ko. Ma-ROI talaga ng todo yung makeup. Yes. Oo. So, iinom ako sa labas, ibabalandra ko, irarampa ko. Ngayon, pagkatapos ng ganito, parang kating-kating na ako tanggalin. Yung bra, gusto ko nang hubarin. Diba? Parang, kaya alam mo, tagal ko na. Mga siguro maglilimang buwan na ako hindi nag-nails, nag-eyelashes. Gusto ko pag uwi ko, naka-shorts ako, naka-jersey lang ako. Kaya nga sabi nila, di ba, ang maging babae ay napakahirap. Tiis ganda Super. talaga. Ang dami talagang ganap. In your question na kung ano yung mas active, syempre yung Chino. Diba? Kasi ang weird. Dati ganun fantasy ko. Yung feeling ko, mas magugustuhan nila kapag nakaganito. Kasi ang iniisip ko pag tanggal nito, ano makikita nila? Ito lang mariretain dyan, no? The rest yun, no? Parang, Chino pa din. Chris, James Yapo. Diba? So, ang hirap, no? Na parang mas lalo mo lang pinapatindi yung lies within you. Amats mo or fantasy mo na, karating ka nila na naka-Chrissy. Tapos, Tsaka nalaman ko si Chrissy talaga, hindi siya napapapwet. with Hindi talaga, oo. no. Nag-usap kami. Hindi ako nagpapa. Kaya alam mo, papasalamat ako kay Lord. Parang ginawa niya talagang puzzle niya, no? So, kunya, hindi ako nagkakagusto sa babae. Imagine mo to, lalaki lang ang gusto ko. Kasi hindi pa ako nagpapapwet. Ano ako? Wala, chewable lips. Diba? Oo. So parang, buti na lang Lord, nagkakagusto ako sa babae. Kaya kong kumarot ng babae kasi ang lungkot-lungkot ng life ko kung walang ganon. Pero sa babae at sa lalaki, may nafe-feel ka ba na parang ito pleasure to sa lalaki ko lang nakukuha talaga? Ano yung parang difference ng pag sa babae at saka sa lalaki? Mas pleasure ba o difference lang? Sa babae, mas pleasure.
Kasi natural eh. Aha. Kumbaga, ito yung genitals ko, papunta sa genitals mo. Natural. Yung sa lalaki, more on psychological. Parang, yung term na marka, parang gusto ko lang markahan. Just so parang kontrolado kita. Kasi ito kami, sa circle of friends ko, sabi namin, alam mo, feeling ko diagnose tayo ng ADHD. O mga ganon. Yung kumbaga, feeling ko may something tayo mentally. Hindi lang natin pinapansin kasi personally, kaya hindi ako pumupunta sa choice ko naman sa doktor, kahit feeling ko may ADHD ako. Kasi feeling ko, pag consult, pag diniagnose ako, mas iisipin ko siya. Parang ganun yung nafe-feel ko na hindi ko alam kung anong point ng childhood ko na parang may ganun ako sa lalaki. Siguro dahil binubuli ako noon. Kaya ngayon na parang, binubuli niya ako noon. Pag natikman ko kayo, hawak ko kayo. Baka may ganun ka. Yes. Ato, based on my experience lang. So ngayon sa babae, since straight yung mga naging girlfriends ko, ang atake is parang yung hininga niya, yung ang haba ng buhok. Kasi gusto ko femme to femme kami. So ang haba ng buhok. Tapos yung pares kaming, pag lalabas kami, pares kaming pretty, pares kami. Hindi kasi, di ba, wala lamang cross-dresser sa amin. Correct. So tapos sa sex namin, yung laplapan, mas malambot yung lips, mas malambot yung balat. Tapos yung forehead ang haba. Alam mo yung sa babae. Ang sarap kasi nun, be. Talaga ba? Oo, masarap yun. Kasi kapag ginawa mo yung sa lalaki, yung hindi naman magkakatutan, yung pepe mo matutusok ng matigas. Tapos masakit sa kanila kasi yung betlog nila, nagaganon. So, hindi effective sa girl at saka sa boy. Unlike na sa babae, again, yung sa music video ko na M&M, yung nagagano na kami ni Papi, totoo kasi yun. Lalo na pag pawis siya, mainit, yung maasim talagang puki sa puki talaga. Masarap kasi yun. Then, syempre, may mas open sa toys, mas di ba? Parang, kaya sabi ko, hindi ko talaga masabi yung, ay, mas more on ako sa girls, ay, mas more on ako sa boys. Kaya pareho tayo, di ba? Why choose one? Yung nga, When you can 50-50 choose lang both. talaga. Feeling ko kung open-minded yung Pinas, Oo. maluloka sila. Kasi yung nararamdaman natin, hindi nila alam. Totoo. 'Di ba? Pero ako hindi talaga ako nakaka-curious. Sinasabi ko yan sa mga bading kong friends. Sabi niya, try mo na. Sabi ko, hindi ko talaga carry mag-door. Mas nako-curious pa ako sa Iba na ba yung kaysa magpatira sa wero. Hindi ko carry. Pero kung may parang sex advice na gusto itanong sa akin, meron ba? Sex advice. Or kahit life advice, sige kahit para ikukonsulta mo sa akin bilang Mami Oni. Ano ba life advice? Hindi ko alam kung dala ba siya ng stress. Di ba sabi ko sa'yo medyo matagal na yung huli kong bilat. Ewan ko kasi syempre, nanonood pa ba kayo ng Ano yun? Lahat ng lalaki dito mo sa harap. Oo, madilim naman eh. Oo, dilim naman. Hindi alam ko sino. Logi, pwede pong patay ilaw, charot. Hindi, kasi di ba sa yung raw nila, sabi mo pinaka-maikli na mga 13 minutes. Maikli pa yun ha. Pag ginawa mo ngayon siya, in-apply mo siya sa totoong buhay, hindi mo kaya. So, normal ba yun na ang bilis mo lang labasan? Naman. Yung totoong question ko, paano mo ma-prolong? As lalaki. Ewan ko, kung alam kung is it age, is it stress? Kasi parang dati hindi naman ako ganun kabilis. May parang mabilis na. Di ba hindi maganda yun? O para sa kapartner mo, syempre hindi. Lalo na pag ang partner mo din ay babae. Kasi ang babae mas matagal eh. Kasi ang babae para maging fully kasi yan, 20 minutes to 30 minutes talaga. Talaga? Yes, para maging fully Unlike kayo, hinimas mo lang ng ganyan, sasabog na yung titi Totoo. Tangina, di ba? Ganun yan eh, di ba? Ganunin mo lang yan. Tutuloy na yun, di ba? Ang eksena is kung talagang desperate ka, pwede ka mag-inom ng alak. Pero hindi nga lang siya masarap sa'yo. Kasi ang alak nakakapagpabagal. Correct. Tapos pangalawa naman, kung kaya mong mag-round 2, sige, natin sa first. Pero antayin mo lang ako, rest lang akong 30 minutes to 1 hour. Round 2 ka. Mas mabagal ka na sa round 2, tama? Yun na siya. Yun nga lang, it takes a lot of work kasi yung una, focus lang sarap. Yung 2, medyo kapagod to, mas. Pero sa babae, okay lang yun na may Pagitan? Kung Mahal ka ng babae, bakit hindi? talaga. Kaya kailangan mahanap mo talaga yung taong gusto ka rin.
Bakit gusto ng isang tao na sila yung in control or alpha or what we call dominant, and some people naman gusto nila na sila naman yung tinatawag natin na submissive sa context ng relationship, and I would say sa context of sex life. Nandun yung you wanna be in charge, you wanna take the lead. As men, we like that. On the other hand naman, kapag ang babae naman submissive, kasi gusto nilang sila inaalagaan. But mainly, they love surrendering, somehow following the lead. But it can be the other way around din, no? For other women, they wanna feel powerful sa sex life. Primarily because it gives them pleasure kapag sila yung in control, no? And when we talk about what gives the person pleasure, it's not just that feeling of control, but rather, in general, no? When you are the dominant one, ang pumapasok under dyan ay ikaw ang leader, ikaw ang provider, ikaw ang in control. That is really a boost of confidence. And in the context of sex, confidence is everything, no? When we try to perform or when we do certain acts, confidence is important para ma-execute natin ng masaya, ng maganda at ng tama. Kung ma-observe natin, right now, nag-iiba din naman yung dynamics ng relationship. Noon, ang mga lalaki lang ang provider. Ngayon, ang mga babae kaya na din mag-provide. So, nadadala din yan on how they express themselves, no, in the relationship, particularly in the act of sex. Eto na lang, paiksiin mo lang. Kwento ka lang ng very konti lang or kahit anong sentence lang sa iyong experiences na tawagin nating pinaka. Kung ano lang yung maalala mo, pwedeng pangalan, kwentong konti, or keywords, kahit ano. Okay. Okay, ang pinaka ni Tita Chrissy. Number 1, pinakamalaki. Natite? Kahit ano, pwedeng utong, anong pinakamalaki utong. Malay ko, utang ina. Kung ano? Pinoy lang ako eh. Okay. Mga 5? Malaki ba yung 5? 5 inches? Oo. Sa Pinoy ko average ang 5. Okay, ganun. Pinakamaliit. Pinoy din, syempre. Hindi ako nag-iiba eh. Pero So, maliit. Kasi parang- siguro lasing. Hindi ko alam. Hindi ako marunong magtansya eh. Siguro mga 3? Pinakamatagal. Sa Cebu. Iba Sa pa talaga Cebu. mga Bisaya, Yes. Okay. Pinakamabilis. Sa tabing kalsada. Oh, public. Yan ang mga bet ko din eh. Oo, no? So yan no? Yung... Ayun na sila. Sila. Para magkakahulihan. Ganyan. Parang ano. Tabing kalsada naman, ano yun? Basta sa labas lang ng bahay. Oo. Pinaka-weird o pinakamalala? Yung may nagpa-picture sa akin. Ay, abay, ang tanong. Nag-post ka pa ng gano'n? Hindi ko nga. Sabi Ayaw ko, mo, baba ka na lang muna. Oo, ayaw. Hindi, Pinakamasarap? Pinakamasarap, Cebu din. Cebu din. Yes. Iba talaga mga Cebuano. Pinaka-memorable? Cebu din. Cebu din talaga. Yes. Wala na akong Jo, maisip. punta ka tayong Cebu ah. Ano bang meron doon? Ano punta Cebu? Ha? Wala, doon lang tayo mag-ano. Sa Cebu kasi siya. Hinabol ko siya. Ano ko punta ka Cebu para magkaroon na Cebuano? Kala ko Hindi, mag-Cebu lang tayo. Baka doon masaya. Tanga. kinabahan ako eh. Diba? So, illegal po ba ang pakikipag-sexual relations sa ibang tao so long as consenting adults kami? The answer to that is it depends. It's a pretty complicated question. So, I'm assuming that the person asking this is in a relationship with another person. Let's make it male and female. Tapos, they want to explore sexual relations with other people. So, if both of them are single, meaning legally single, they're not married, there's no law against what they're going to do. The complications arise and the legal violations arise when the people they have sex with are in a relationship themselves. So for the man, if he has sex with a woman who's married, that can be considered as adultery. For the woman, if she has sex with a man who is married, that's also adultery or concubinage. Pwede ring maging vowsy. Pwede siyang makasuhan ng girlfriend ng lalaki for psychological violence against the Anti-Violence Against Women and Children law. The laws that can be violated by such an arrangement or an open relationship can be the vowsy law, concubinage, and adultery under the revised penal code. So, Tita Chrissy, bilang nag-impersonate at doon ka nakilala, Yes. sa experience mo sa life mo, ano ang pwede mong ma-advise sa kanila sa gagawin nilang talent nila? Yung talent kasi, it's natural. Eh. Yeah. Diba? Every individual has unique talents in their own special ways. Okay. Pero masasabi bang talent ang pag-impersonate? Yes. Okay. Iba-iba tayo ng talento eh. But ako, ang advice ko, you have to improve it also. So, for example, talent ko, kasi lumabas na lang bigla, nakaboses ko si Chris. Pero hindi ko siya inaral. Hindi ko na-maximize yung talent. Sa lahat ng aspeto. Magaling ka mag-drawing, pero hindi mo dinevelop pa na pag-aralan yung different
hues and colors. Yes, yes. Diba? Yung proportions and shadowing na nakukuha pag nag-enroll ka in an art class. Yes. Parang sayang yung talent mo. Diba? So, yun yung pinaka-general advice ko. Bonus yun eh. Tinanim na ng someone, may seed na dyan, diligan mo naman, diba? Palaguin mo naman. In short, maximize your talent. Yes. Upgrade your talent. Parang Yes. ganon. Oh. Correct. Is it illegal for a person to impersonate or create impressions of someone famous? The answer to that question is it depends. For if it's just impressions or impersonation for comedic or artistic purposes and there's no malice or harm done, then it's not illegal. It becomes illegal when the impressions or the impersonation is used to defraud or trick other people. It also becomes illegal if the impersonator starts making defamatory statements. Ano ang defamatory statements? Mga paninirang puri or mga paninira ng reputasyon. Nagiging libel or oral defamation siya. So, it really depends on how you use the impressions or the impersonation. And may message ka ba sa mga tao naglo-look up sa'yo? Kamusta kayo dyan sa baba? Charot! Sobrang taas. Kasi nga naglo-look up daw eh. Oo, Hindi ba? parang senador. Parang sinasabi ni Meme, siguro just have to get an inspiration, admire people for what they do, pero wag nating asamin maging sila. Kasi unique tayo eh. Parang gusto ko in the future maging si Mami Tony. Eh hindi, kasi iba tayo eh. 'Di ba? So, in a different way, siguro lumago din ang YouTube, na-inspire ako sa ginagawa mo, ganito rin ang gagawin ko. Kung may sense of direction ka, may disiplina ka sa sarili, ganun lang, apply mo lang. Pero sa lahat ng mga sumusuporta ng mga fans, 'di ba? Just do you. Actually, napakaganda yan kasi pwede kang manood sa ibang tao like para ma-inspire. Or alam mo yun, makakuha ng styles nila. Maganda yung ganun. Pero, mas maganda na wag mo silang kopyahin kung paano ba talaga. Yeah. Kasi may mga times talaga na kahit anong pilit mo talaga na maging katulad ka talaga niya, ganito talaga yung daan mo, hindi talaga yun ang para sa'yo. Kasi ako yun ang naramdaman ko noon eh. Ba't hindi nangyayari sa akin to? Pinipilit ko naman talaga na maging ganito. May ibang plano pala talaga sa atin si Lord. Ganito ang para sa'yo. Tama. At ma-appreciate mo yun one day. At sa totoo lang, alam mo eto kahit si Chrissy, alam ko to. Ganito rin siya. Kayong content creators, yes, we support each other naman, pero minsan dadaan sa feed, pero hindi kami nakatutok sa ginagawa ng bawat isa. Hindi namin pinapanood lahat ng vlogs ng ganito, ng ganyan. Ang kailangan mo talagang i-priority, yung ikaw, kung paano ka mas Kasi makakapag... imaginein mo if nakatutok ako sa kapwa ko impersonator, Yes. baka lugmok ako araw-araw because nakikita ko si Kalad Karen, ang dami niyang shows. Yes. Siya ang first transgender na nanalo sa MMFF. Ngayon, araw-araw nasa balita siya. So if focus ka lang sa, nag-impersonate din ako, ba't wala Yes. akong ganun? Lulugmok ka. If sa kasabay ko naman mag-trend, kasabay ko si Mimia mag-trend 2017. Ay, bakit siya May ganito na. may ganito, may Oo. bahay na siya, may jeep siya, may fashion ano siya. Wala. As in, kayo lang nagpapahirap sa buhay niyo. Diba? So, we have our own paths eh. Oo. Tsaka sabi nga ni Vice, malaki entablado, kasya tayong lahat. Hindi natin kailangan magsiksikan, hindi natin kailangan, pag ikaw ay nandito, elbowin mo yung mga ibang tao. Hindi. Pero ako sinasabi ako din talaga sila, Papi. Ang sinasabi ko sa kanila, kung palagi kami panahon manood sa ibang social media artist or ibang international pa yan o local artist, ibig sabihin nun, wala kang panahon na gawing star yung sarili mo. Kaya pag ako tatanong ako, hindi ko naiintindihan kung ba't wala akong idol? Wala akong idol talaga. Like, pwede mo, ay idol kita, ang galing mo sa ganito. May ganun na tayo, like, we appreciate each other. Pero yung super idol na talagang super i-look up ko na isa, wala talaga. Kasi ang idol ko talaga preoccupied sarili ka eh. ko. Oo, kasi Busy ka occupied gawin ako na yung better mga yung gusto mong sarili mo. gawin eh. So, yun yung advice ni Tita Chrissy sa mga tao na naglo-look up sa kanya. Correct. 'Di ba? Ma-inspire tayo, pero wag natin ipilit na maging katulad na katulad. And wag din tayo magko-compare. Ano ang pinakagusto mong naririnig sa partner mo kapag nagsisex? Pangalan ko. Ay, Yung may ungo lang na, Oo. usual na, sarap. ah! Okay, and for Tita Chrissy, what is the best position? Best position, wheelbarrow. Pakinggan mo? Ay, may baro. Kasi sasagutin mo? Missionary,
Trendsetter kasi ako. Okay, sige. Hindi ako sumasabay sa mga, Mga trend lang ng trends. simpleng Wheelbarrow. Gusto mo gawin natin yan? Pwede ba Paano yung putang ina? Wheelbarrow. Papadapay mo muna yung babae. Kukunin mo. Ay, tang ina, parang ice cream. Diba, inangat mo sa pagkakadapa. Oh. Kinarat mo. Akala mo, nakaganon lang siya. Hindi, lalakad siya. Ay, gusto mo yung naglalakad talaga? Jowa, try kaya natin yun. Okay, alam mo saan maganda yun gawin? Saan? Sa Okada. Kasi ang lawak ng doon eh. Tanginan ko. Nagsabi pa ako saan dapat gagawin. Okay, so po namin mahahanap si Tita Chrissy yung mga social media accounts. Yes, please do follow me on my OnlyFans. Kakagawa lang po. Sarap. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, at ano nga ako? Di ba? Basta Chrissy Achino. Okay. It's verified naman everything. Verified naman everything. At saka syempre, popromote ko talaga yung page niya pong please, Kagawad Chino. Guys, yun po talaga. Gusto ko po talaga yung Facebook page po talaga niya na yan. Ay guys, alam mo, simula nung nag-donate ka, tsaka nagsugod nanay gang si V doon, biglang dumagsa yung yung likes ko. Kaso may mga nagsosolicit galing pang Nueva Ecija. Doon po kayo humingi sa mga kagawad nyo, ha? Huwag nyo ko i-message, Kasi ha? kagawad mo siya ng lugar pa nila. Lugar Malay pa naman namin. maging presidente natin si tsaka na. In time. In Wow, time. yes. So sa ngayon, yun na muna. Sa lugar niyo po muna, mga kagawad niyo. Again, guys, Tita Chrissy, palakpakan po natin. Thank you so much! Oh my Thank you God! so much! Thank you so much. Nag-enjoy ako, ma. Bye! Thank you so much, ma.